Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We now read diary entry number 1021. I have such a strong desire to hide myself that I would like to live as though I did not exist. I feel a strange inner urge to hide myself as deeply as possible so as to be known only to the heart of Jesus. I want to be a quiet little dwelling place for Jesus to rest in. I shall admit nothing that might awaken my beloved. My concealment gives me a chance to commune constantly and exclusively with my bridegroom. I commune with creatures in so far as it is pleasing to Him. My heart has come to love the Lord with the full force of love, and I know no other love, because it is from the beginning that my soul has sunk deeply in the Lord as in its only treasure. Mayroon akong napakalakas na pagnanais na itago ang aking sarili na parang wala ako sa mundong ito. Nakakaramdam ako ng kakaibang panloob na pagnanasa na itago ang aking sarili sa kailaliman hanggat maaari upang ang puso ni Jesus lamang ang makakilala sa akin. Nais kong maging isang tahimik na munting tahanan na mapagpapahingahan ni Jesus. Wala akong tatanggapin na kahit anong makagagambala sa aking minamahal. Ang aking pagtatago ay nagbibigay sa akin ng pagkakataong eksklusibong makipag-usap palagi sa aking nobyo. Nakikipag-ugnayan ako sa mga nilalang hanggang sa ito ay nakalulugod sa kanya. Ang puso ko ay umiibig sa Panginoon ng buong lakas ng pag-ibig at wala akong ibang nakikilalang pag-ibig. Dahil sa simula pa lamang ay malalim nang nakalubog ang aking kaluluwa sa Panginoon tulad ng sa tanging kayamanan nito. Medyo mahaba yung ating entry today. But in summary, it is all about isolating herself from all other creatures so that only Jesus and Faustina would be there as if the whole world revolves around the two of them. Sila lang, para lang sila lang yung tao sa mundo, parang ganon, no? It is so that there would be no disturbance. Walang makakaistorbo sa kanilang lahat ng gusto nilang gawin, no? Hawa, nag-aaral si Faustina sa paanan ng ating Panginoon, nakikinig sa Kanya. Parang nung tayo ay in love, no? Wala ka nang gustong makita pa, kundi yung minamahal mo, no? Yung boyfriend mo, halimbawa, boyfriend mo pa lang. Gusto mo ganun. Gusto mo, kahit nagtatrabaho ka, matapos na agad yung araw para makita mo na siya. Ganun yung pakiramdam. Wala ka nang ibang gusto pang makita, kundi yung minamahal mo. At bagamat kailangan mo pa rin magtrabaho, kailangan mo pa rin pumasok sa trabaho, or kung ano man ang ginagawa mo, parang ano na lang yun, yung naiinip ka na nga, no? Kasi gusto mo matapos na yung araw. Wala ka nang gustong gawin, kundi makapiling ang minamahal mo. Yung ganong pakiramdam, syempre, para sa tao, natatapos agad, no? Sa atin ganon. At may mga panahon din sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod sa Kanya, may mga panahon din na parang ayaw na rin natin, na yung ang tawag nila nabu-burn out. No? Nangyayari sa isang kaluluwa. In fact, sa bahagi naman ni Faustina, there was a point na yung tinatawag na spiritual dryness. Ang tagal nun, ano?
tagal nang umiral sa kanya, halos ikamatay na niya yun. At halos magtago naman siya, no? Yun yung extreme, magtago naman na siya sa Panginoon. Dumarating yun, pero nilakasan lang niya ang loob niya sa tulong din ng kanyang mother superior, no? Na-overcome niya yun. Tapos, nung ma-overcome naman niya yun, ito na yun, yung ayaw na niyang humiwalay sa Panginoon. At gusto niya, limited ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga tao. So, bagay niya talagang ganon kasi nandun siya sa loob ng kumbento, talagang limited yung kanilang integration sa mga tao. Di nga sila nakakalabas, di ba? Kasi nakaano sila nun sa kumbento. Ganon yung kanilang patakaran, guidelines. So, hindi katulad ng ibang mga kongregasyon, nakakalabas. So, halimbawa, si Mother Teresa, malabas talaga siya para manguha no, ng mga may sakit sa kalsada. May integration sa mga nilalang. Ako, buhay ko din sa mahabang hanggang ngayon ay integration. Naka-integrate ako naman sa community. So, minsan iniisip ko no, yung mga ganito to preserve them from dirt, no? Yung sa dumi. Hindi lang yung physical na dumi, syempre, no? Kasi kapag nakikihalubilo tayo sa mga tao, napipick up natin lahat ng hindi mabuti. Napipick up din natin ang mabubuti, no? For example, yung pag nagko-commute, ba, papuntang Divisoria, papuntang Maynila, simula pa lang sa bus, katabi mo na, no? Di mo kilala. Hindi mo alam kung anong pinagdaan nito, kung may problema ba to, kung ano man. Nahahawa ka dun eh. Hindi mo nakikita yun, pero nahahawa ka dun. Pag nakipagsiksikan ka sa kalsada, bawa sa Divisoria, if you had been there, no, talagang siksikan ng tao doon, talagang elbow to elbow yun. Skin to skin. Uh, Talagang nakakaano yun, nakaka-apekto yun sa ating sarili. Ganun din kung lumulubog tayo sa mga community, gumagawa tayo ng mga works of mercy. Kung ano yung umiiral na enerhiya doon sa lugar na yun, no? Nakukuha mo yun. And that, pagkagaling sa mga lugar na yun, kahit doon sa mga, lalo doon sa mga lamay, sa mga patay, no? Talagang maraming tao doon kung ano yung existing emotions, existing thoughts na pumapailan lang dun sa lugar na yun, you also are able to get, no? Nakukuha mo din yun. Kaya parang isang contagious na sakit yan na nahahawa ka. Kaya dapat pagbalik mo dun sa bahay mo, maayos ka na, malinis ka na. Kasi kung hindi, dala-dala mo yun pagdating mo sa bahay, yung mga kasama mo naman yung infected, mai-infect, no? Hindi lang ito dun sa sinasabi nating virus, kundi kung ano yung emotions that you have come with or have been with, madadala mo yun sa bahay. Kaya mapapansin mo minsan, ba't bang init ang ulo mo? Wala namang ginagawa sa ganun. May mga ganun. Pero hindi mo nakita, hindi mo kasi naramdaman na galing yun dun sa mga nakatabi mo, nakasalamuha mo na hindi mo man nakausap pero nakatabi mo. No, ganun po yun, nakakahawa siya talaga. Kahit yung it is both positive and negative eh. Yung halimbawa, yung masaya naman, yung mood doon sa pinuntahan mo. Halimbawa, galing kang simbahan. You also carry that spiritual energy back to your home. No, kaya ang ganda-ganda din ng dala-dala mo sa bahay mo kung galing ka sa pagsimba. So, kaya tayo, ako nga, ano ako dyan no? Ah, Guilty ako dyan. Kasi minsan, tinatamad na akong maglinis ng sarili ko. Yung hindi yung linis na no, physical. Bahagi yon no? Magagawa mo yun. Pero, nagagawa ko yun. Pero yung minsan, yung kailangan mo ng
linisin yung sarili mo from all the negative influences doon sa mga lugar na pinanggalingan mo. Hindi ko na nagagawa yung halimbawa pagod ka na, no? Kasi dapat may ritual ka pa na para alisin yun, no? Magdadasal ka pa, hindi lang simpleng ama namin lang yun, ano? So, minsan hindi ko na yun nagagawa. Kaya minsan mapapansin ko na hanggang sa pagtulog, yung mga panaginip ko disturbing din kasi galing yun dun sa pinanggalingan. Kasi Faustina, ganun din siya, no? As much as possible, ayaw niya na ng integration sa iba pa kasi nga, ano yun eh, no? Nakakastorbo yun dun sa peace, doon sa mga panalangin na ginagawa niya. Katulad ng mga, halimbawa, if you've been with the Pink Sisters, na talagang yan, hindi yan nakikihalubilo. And nandyan lang sila, merong parang rehas na magse-separate sa mga sumisimba doon tsaka sa altar nila kung saan nandun sila. No? Kaya kapag humingi tayo ng panalangin sa kanila, bakit, bakit ano, no? Bakit ang bilis nung ano, kaganapan, parang pinakikinggan agad ng Panginoon. Kasi pag i-channel mo sa kanila yung prayer mo, wala silang masyadong ano hadlang, walang congestion, kumbaga hindi ma-traffic, hindi maingay yung sarili nila, wala silang internal noise. Napakapayapa ng kanilang pakiramdam because they only pray. Yun yung buhay nila, magdasal at magdasal at magdasal. Kaya when we ask for prayers from them, at binasa nila yan, naging tagapaghatid sila, malinis. Can you imagine that? No? Yung walang ahad lang doon, so mabilis yung pag-akyat noon doon sa langit, no? Kumbaga, no? Hindi katulad kapag yung isang halimbawa, nagpadasal ka doon sa isang makasalanan, ano, uy, pag-pray mo naman ako, no? Pero ang dami palang kasalanan nito, hindi natin alam. Kasi mga nakatagong mga kasalanan. No? Kung sa kanila tayo magpapadasal, uy, pag-pray mo naman ako. Hindi ganun kalinis yung prayer na uusalin niya kasi within that person, ang dami-dami niyang dumi. Halimbawa, palamura pala yan, ano? Yung mahilig magmura. Kapag sinabi niyan, yung prayer mo, yung intention mo, may halong dumi. Mahaluan ng dumi yung intention mo. Kaya marumi rin yung lalabas. Matagal yung cleansing. Nalilinis naman, of course, dahil prayer nga yun no? Pero yung cleansing aspect ng intention na yun, na pinagdadasal na yun, medyo matagal din. Kaya, in terms of manifestation ng prayer na yun, yung granting, no, tinatawag, o yung pagmamanifest na yung pagtanggap mo na yung pagiging no kung ano man pinag-aaral mo medyo matagal din. That is why if you would like to ask for prayers and intercession from human beings, no, hindi sa saints, no, kasi saints are also intercessors. Kapag humingi ka ng intercession o when you ask for prayers from human beings, yung buhay, living souls, no, choose those who can really deliver your message to the Lord kasi yun nga, may bearing din may effect or may factor din yung magdadasal nito para sa inyo. Sa atin naman, because we are doing this as a group, mabilis yung cleansing power nito, no? Kasi nagdadasal tayo as a group. Kaya may built-in power na yon, no? Kahit ang isa sa atin, makasalanan, sobra-sobra, no? May ginawang hindi mabuti before that person joins the 3 a.m. Nalilinis na agad yon dahil meron na tayong mga preliminary prayers. So at this point, malinis na yung ano natin, yung sarili natin. Kaya when we ask for prayers and intercession, yung mga tao na humihiling ng ating mga panalangin, malinis na siya. So, ganun po yung effect, no? Ganun yung effect ng ating environment.
And we really have to be careful. I am always thankful dahil whenever I travel, no, madalang na lang yung kailangan mo talaga magpagsiksikan. I'm always thankful to the Lord for giving me opportunity na kahit papaano shielded naman, ano. Ganon din, mahalaga yung, bawa yung exorcist na they are teaching us how to shield ourselves na pag lumalabas tayo. In fact, kahit hindi kanila lang, yung simple lang na before you go out, you ask or you pray to the Lord, halimbawa sa Divine Mercy, no, kung ano man, kung sino man ang nandyan sa altar mo, kung may mga saints ka man dyan, ano, you ask for guidance and protection. Mahalaga lagi yan, guidance and protection. So that your soul and your body, physical body, will be protected from outside harm. So, meron kang, yung shield, ano po yan, ano, parang, it exists na pwedeng, hindi mo ngayon nakikita yung shielding process na yun, but it exists so that when you go out, you really are shielded. Lalo na kung may sakit ka, mahina ang immune system mo, kailangan mo lumabas, no? You really have to do the shielding. You just pray that you are covered with the precious blood of Jesus, isa yun, ano? Or the mantle, yung manto ng mahal na birhen, imagine it covering you, yung mantle. So you would imagine yourself under the protection of the mantle of the Virgin Mary. So yun yung ilang mga shielding process that we can do when we go out. Sapagkat pagdating mo na uli sa labas, even though you have a very peaceful environment in your home, paglabas mo, magulo na, pag shielded ka, at least you are covered and protected.